ng Europe, nagsalita ko sa Europe, nako, pangarapin nyo, makarating kayo sa Europe. Sa sobrang ganda sa Europe, ang lamig-lamig doon. Pagdating ko doon, putok-putok ang labi ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, putok-putok ang kilikili ko. At pag kayo may putok, huwag nyong ikahiyayan dahil pinagpawisan nyo yan, ano? Parang eyebag yan, pinagpupuyatan, ha? Naalala ko nung pagbaba ko ng airport, kasi ang pangit naman kung bababa ako sa Ross Boulevard, mamamatay ako nun. So inantay kong bumaba ang aeroplano, mag-landing sa airport. Pagbaba ko ng airport, paglabas ko ng immigration, nagkagulo yung mga tao, sabi, ay, si Michelangelo, yung sikat na speaker sa TV, sabi, hi, ikaw ba yung nakikita ko sa TV? Sabi ko, malamang, hindi mo naman ako makikita sa radyo, sa TV mo talaga ako makikita. Sabi niya, nako, sir, pwede ba magpa-picture? Idol na idol ko, kaya ang problema, dalawa sila magpapapicture. Sumabat yung isa, sabi, nako, sir, masama po palang magpa-picture ng tatlo. Mamamatay po ang nasa gitna. Eh, syempre, ako yung nasa gitna, di ako yung papatayin. Sabi ko, hoy, walang yaka, demonyo ka, inistorbo mo na ako, papatayin mo pa ako. Sabi ko, basahin mo yung pangatlong libro ko, kasi yung pangatlong libro ko tungkol sa mga pamahiin at feng shui. Sabi ko, hindi totoo na pag nagpa-picture ng tatlo, mamamatay nasa gitna. Tanungin niyo ko, bakit? Kasi busy ang Diyos, alam ka namang araw-araw yan lang ang gawin niya. I-check lahat ang picture niya, patayin niya, diba? Saklat naman ang buhay ng Diyos. Diba? Kayo kaya magpalit ng Diyos, diba? May mga narinig pa ako, mga feng shui, nagsalita ko sa Chinese business commerce, sabi ko sa kanila, I have nothing against feng shui, pero alam nyo, pag nilagay nyo lang ang buhay dyan, walang mangyayari sa inyo. Sabi ng feng shui, lagay mo pinto mo dito, pero ikaw pa rin gawa ng swerte mo. Ay, yun naman pala. Pag tinignan nyo yung mga feng shui at saka mga horoscope, ano yan eh, practical yan, di ba sabi, horoscope, lucky number 22, lucky color blue, siswertihin ka kung di ka mamalasin, huwag kang tatawid pag may truck, mabubunggo ka. Siyempre, ang tanga-tanga mo na pag tumawid ka pa. Ha? Diba? May iba naman mga feng shui, sabi, Chinese feng shui sa pagpapatayo ng bahay, bawal magtayo ng second floor pag walang first floor. Siyempre, ang pangit ang bahay mo kung nakalutang yan, diba? May iba naman feng shui, pag ikay gumawa ng bahay, bawal ang front door, katapat ay back door. Siyempre, pangit ang bahay mo, kapapasok mo lang, lalabas ka agad. Ilayo mo naman para makaikot ka. May iba naman, diba? May iba naman, mahilig sa mga pamahiin. May pamahiin, pag may batang sanggol, maglalagay ng pula sa ulo para hindi mausog. Hindi, para malaman mo kung anong klaseng siopaw yan. Asado ba o bola-bola? Uy, shit, pula, bola-bola. Asado yan. No, pag ikaw ay babae at may nunal ka sa ilalim ng mata, huwag mong tutuluan ng luha mo yan. Mamamatay ang mister mo. Kaya kung may nunal ka sa kaliwa, iyak ka puro pakana. Pucha, ang hirap naman yan. Pag ikaw ay papasok sa eskwelahan at nakakita ka ng itim na pusa at nagkatitigin kayo ng itim na pusa, huwag kang tutuloy. Malas yan. Maaksidente ka. Kaya sabi ng pusa, ano ba problema mo sa akin? Pusa ako, wala akong kakayahang mag-schedule. Kaya napansin niyo yung mga pusa, pag naglakad yung mga itim, nakayuko ang baba ng self-esteem, ano? Sabi nila, sana naging aso na lang. My dear young people, stretch yourself to the world. You are more than students. You are more than learners. Pag graduate kayo, iba ang labanan sa corporate world. And I have experienced that. Right now, sabi ko talaga, kung ano ang isigaw mo sa buhay, ang ibabalik sa iyo ng buhay. Kung naging masipag ka nung estudyante ka, pinaghirapan mo lahat, ibabalik sa iyo ng buhay. Alam niyo, let me share you. Just yesterday, I received a blessing. Vibal Publication called me to be their new brand ambassador. So napili ako ng Vibal Publication to be their newest brand endorser and brand consultant. I was telling myself, hindi ko naman hinanap itong mga pagkakataong ito. I am advisor and now I'm ambassador for advocacy of my phone company. Ang telepono na sa ayaw at sa gusto mo, magdadasal siya mag-isa, di ba? Ganyan yung cellphone na yun. Sa gusto mo, magdadasal ka, di ba? Never in my life na magiging advisor ako ng vice president, ng mga senador, ni President Erap, nila Enrile. But I said to myself, wow, parang kailan lang totoy na totoy lang ako. Alam niyo, pag tinitingnan ko nga ako, minsan nakayuko pag binabasa yung introduction dahil una sa sobrang haba, naisip ko, grabe, parang ang tanda-tanda ko na. Yung mga posisyon na meron ako ngayon, ay posisyon na ang edad ay pang 40 pataas. But I was telling God, Lord, thank you for these opportunities. Kaya nga sabi ng mga kaibigan ko, alam mo, believe kami sa'yo, ang layo na ng narating mo. Sabi ko talaga, malayo na narating ko, mabot na ako ng Tagaytay, Baguio, Cabanatuan, dati-rati sa Maynila lang ako. Pero inisip ko talaga, I was able to face the giants well in my life. Kaya nga, today you want me to talk about facing the challenges. We have our own challenges.
There are three things I want you to know in order for you to be prepared in facing the giants when you are in the corporate world. Alam niyo, sa corporate world, survival of the fittest dyan. Minsan, ang nakakatakot dyan, hindi naman yung hindi ka magaling kung hindi ka na mabuti. Sa sobrang galing ng tao para makasurvive lang, mangwawalang iya ng iba para makaangat lang. May mga tao aapakan ng iba, mapunta lang sila sa pinakamataas na posisyon. And let me tell you, sabi ng kaibigan ko, well, it's inevitable. Sabi ko, spell inevitable. Tumigil siya dahil hindi niya ma-spell yung sinabi niya. Sabi ko sa kanya, I don't think that it's inevitable. I don't think that losing values in the corporate world is inevitable. I do believe that it's a matter of choice. Pwede ka namang maging matagumpay. Pwede ka namang maging maayos sa karir mo without compromising your values, without compromising your being a person. Tatlong bagay lang. One, if you want to face your giants, not just in the corporate world, kasi kung titingnan sa corporate world, secondary lang yan. But the greatest giant that you will face is life itself. When life is telling you and showing you things that you are not prepared. These are more than giants than the giant companies that you will be part of, hopefully. Tatlong bagay ang bitbitin mo in order for you to face your giant. Number one, have focus. Yan ang kulang sa mga tao ngayon. In my being advisor, ang isang nakita kong wala ang maraming politiko natin ay focus. And focus comes when you have vision. I do believe that a leader who leads without vision commits great treason. Ang pinunong naglilingkod ng walang pananaw ay nagtataksil sa kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga may kilala nga akong congressman dyan, 9 na taon. Congressman, alam niyo kung nilang programa niya, napakamakahulugan, Oplan Tuli. Taon-taon, nagtutuli lang si congressman. Sabi ko nga sa kanya, Congressman, tumigil ka na. Taon-taon na lang may tulian. Yung distrito mo skinless na, ha? Wala nang balat ang mga tao. Ang maganda lang doon sa pinagtabasan ng balat, nakagawa ng negosyo ang mga tao. Gumagawa na sila ngayon ng wallet na pagkahinimas mo nagiging maleta, no? Dahil walang pananaw. My dear young people, my dear friends, if you want to face your giant, have focus. Saan ba ako papunta? Ang problema, alam nyo, sabi ko nga po doon sa libro na ginawa ko, gusto nyo makita yung libro ko? Wala naman kayo magagawa, ipapakita ko talaga to, no? Ang tawag dito, marketing, ha? Ito po yung libro ko, ang gwapo ko dyan, ano? Yan po ang nagagawa ng Adobe Photoshop, ha? Kahit halimaw ka, kaya kang gawin tao, ha? Ito po yung libro ko, nakakayaman pong aminin, number 2 bestseller po ako sa buong Pilipinas, ano po? Dahil pumalakpak na kayo, mamatay na ang hindi bumili, ha? Ang title ng libro ko, Laugh with God Today, huwag kayong mag-alala, English ang title, pero Taglish sa loob, ya. Kasi kung tinodo kong English yan, baka marami ng estudyante nag-hemorrhage at nag-gingivitis, no? Pag binuksan niyo yung libro ko, may caricature, may drawing. May nagtanong sa akin, interview ko ng Channel 7, bakit may drawing ang libro mo, sir? Sabi ko, anong pakialam mo? Walang pakialaman, libro ko yan. Kasi ba't ka libro ko yan, pakialam mo? Di gusto magsulat ka, walang drawing. Gusto mo, wala pa sulat blanco. Pangalawa ka ako, kaya may drawing ang libro ko kasi mga Pilipino likas na tanga. Pag walang drawing, hindi naiintindihan, ano? Di ba kayo may likay sa magazine? Diba? Pag binuksan yung libro ko nakalagay, this book belongs to, dyan nilalagay pangalan nyo. Tapos nakalagay, ibig sabihin, bawal manghiram. Bumili ng sariling kopya. No? Kasi yung iba ang kapal ng hiram, libro to, hindi to dyaryo. When I wrote this book, the first thing that I said in this book was very simple. If you want to succeed, if you want to be able to rise above the difficulties in life, have focus. Yan ang kulang sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino magagaling, ang problema wala sa focus, di ba? Sabi ko nga, mga Pilipino kahit hindi nagdodroga, adik, alam nyo ba yon? Tingnan mo yung katabi mo. O, di ba mukhang pusher? Itsura pa lang yan. Parang nagtutulak na ng droga, di ba? Ano bang itsura ng mga nakadroga? Nakatulala, walang malay, nakanganga. Di ba maraming taong ganyan? Tanungin niyo ako bakit? Oh, saan kayo nakakita ng mga tao na pag may baha, lumalangoy? Sa Pilipinas, di ba? Nagbaha sa Japan, Amerika, Australia, lahat nag-iiyakan. Dito pag may baha, lahat naglalanguyan. Dito ka lang nakakita na sakunan na, nasunugan na, nakatawa pa, pagdaan ng kamera. Kamera, okay kami. Ito bahay ko yan, isusunog. Bahay. Kamera. Di ba? Dito ka lang makakakita ng mga tao na pag may nadulas at naumpog, pinagtatawanan natin. Pag may naumpog, lalapitan mo, masakit. Alikay kayong pagkapunyeta ka nang maramdaman mo yung sinasabi mo.
Naalala ko, magsasalita ako sa ABS-CBN. Naglalakad ako sa ABS-CBN. Alang naman gumapang ako, ang dungis ko nun. So naglalakad ako, may nadaanan akong kanal. Diyos ko, lalim pala nung kanal. May nalaglag doon sa kanal. Yung kawawang nalaglag, paglaglag, yung tubig hanggang dito, malunod-lunod siya. Lahat na nakakita nagtawanan. Ako lang ang hindi tumawa. Kasi ako yung nalaglag. Dito ka lang makakakita na hindi na kailangan itanong, tinatanong pa, di ba? Di ba? May barker sa jeep. Oh, PUP, alis na, PUP, PUP. May barker, di ba? May magtatanong dyan, Manong PUP? Hindi, tugiga raw, sama ka? Back and forth hanggang mamatay tayong dalawa, di ba? Kayo, ito ha, nagtuturo ako ha. Nagtuturo ako. Itago natin ang paaralang ito para hindi nyo alam. Sa pangalang St. Paul, Quezon City. Ayan ha. Kunyari, hindi nyo alam. St. Paul, Quezon City, Aurora Boulevard, malapit dyan sa may Gilmore. Ha? Sabi ko sa estudyante ko, Iha, how many 7 sacraments do we have? Pucha, sinabi ko rin, sagot 7. Sabi niya, I think 4. Wow! Hiyang-hiya ko sa tagumpay mo, ha? Grabe utak mo, parang kulangot, baka matanggal yan. Di ba? Di ba? Sasabihin namin mga teacher sa inyo, di ba mga sir, ma'am? Okay, class, we will have an exam. Get 1 whole sheet of paper. May magtataas pa rin ng kamay. Sir, 1 whole? Oo, 1 whole Manila paper. Back to back ang exam mo, buisit ka. Times New Roman, content, bad trip ka. Di ba? Wala kasi sa... Di ba? Pag mga seminar na ganito, namimili kayo ng magagaling na speaker. Gusto nyo, magaling na speaker. Natuwa ako, kasama ko pala si Mr. Anthony Pangilinan. Saka may isa pang magaling na speaker. Di ba, namimili kayo ng sisimbahan. Pag hindi nyo gusto yung paring nagmimisa, tinatandaan nyo, iyoko yung paring nyo. Parang lilipat ako sa Iglesia ni Cristo pag yan na nagmimisa. Di ba? Di ba, pagka nagsisimba kayo at hindi nyo maintindihan yung pare, di ba, paikot-ikot ang ulo nyo sa simbahan, lahat napapansin nyo, walang electric fan. Basagang salamin. May gagamba. Ang pangit na nagpimisa. Lahat na lang napansin nyo. Parang kapitbahay namin, di makapagtapos-tapos magrosaryo kasi pag nagrosaryo, lahat napapansin niya. Sabi niya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Aba, Ginoong Maria, pakisara nga ang pintuan. Aba, Ginoong Maria, nakambitana, nakabukas, umuulan, isara mo. Aba, yan, ang plansya, nakasaksak, tanggalin mo. Aba, yan, ang timba, natulad sa lola mo. Kaya sabi niya magrosaryo, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng pinto. Ang Panginoon Diyos ay sumasa bintana. Butang pinagpala sa babaeng plansya. Pinagpala ka naman ng anak na timba. Ayan, ano na nasabi? Dahil wala sa giant. The first thing you need to acknowledge is, what is that giant in my life? Because that's the only way to face the giant when you understand the giant. Ang problema, yung sa inyo, may giant ako sa buhay. Ano yung